Sa Double B! Sinasabi nila yung MPAX ay health concern, no? O naman. Kaya lang, syempre, may mas matinding health concern dito, baka na-overlook natin. Mga kapuso, yung problema ko natin sa dengue. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asek, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Yes, good morning Joel and Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Namumuro na ba na magdeklara tayo ng dengue outbreak? Ano ba ang panansya ng Department of Health dyan? Hindi po, hindi lahat ng areas ay may pagtataas. Merong tatlong rehiyon na hindi tumaas ang dengue, kaya hindi tayo pwede mag-declare ng national outbreak. Bagkus ang ginagawa ni SecTed is yung mga local governments na gusto magdeklara ng outbreak, ayon sa batas, sila ho talaga yung sa Republic Act 11332, sila talaga yung may kapangyarihan. Nakita nyo, di ba? I mean, alam ko ibang sakit pero sa MPAC. So sino nagdeklara ng mga findings? Si Mayor Joy. Ganun po yung protocol. Yung mayor dapat ang nagde-declare or governor kung probinsya ang involved kung may lugar. Pwede rin naman ang secretary pero kailangan nationwide. Tulad ng COVID-19 nung ang former secretary ay nag-declare ng actually recommend to the president, and it's not the secretary, it's the president who declares a state of public health emergency. Wala hong ganun sa dengue. Localized po yung ating mga outbreaks. Okay, malinaw yun. Siguro malaman natin, Weng, yung sinasabi nyo may tatlong rehiyon tayo na hindi naman, Weng, nagkaroon ng dengue outbreak doon sa mga lugar na yan. Ano ginagawa nila? Kumpara doon sa mga lugar na mas marami hong Baka marami hong best dengue practice. cases. May best practice Baka sila. may kinakailangan tayong gayahin sa kanila. Magandang tanong yan, Joel. Actually, napapaisip nga rin ako. Itong tatlong to, si Region 12, Soc-Sargen, si Region 9, Zamboanga Peninsula, saka si Region 5, Bicol. Madaan lang sa konting biro, pero ibig sabihin ba yung mga kuratsa with alavar sauce ng Zamboanga, yung bang solusyon? Diba? Yung bang siling labuyo ng Bicol? Pero, I mean, biro aside, tama kayo, alamin natin, ano bang ginagawa nila doon? It's possibly yung kanilang community effort. Yun ang kailangan malaman kasi para pigilan yung pagtaas, dapat yung paglinis, sabay-sabay, saka dapat coordinated kasi yung lamok lumilipat-lipat yan So kung ang iyong barangay, maglilinis kayo, yung karatig barangay, hindi naman, dililipat lang dun yung lamok sa kitikite, tapos babalik sila. So yun yung pinaka-importanting, siguro sabihin na nating missing element dito na pwede nating palakasin, yung community coordination and engagement. Asek, pag nagdeklara po halimbawa, so naturally, sabi niyo kanina, wala tayong magiging nationwide declaration na outbreak kasi kumbaga pulutong lang naman yung outbreak niyan. Ano po ba ang laman kapag halimbawa po nagdeklara ang isang lokalidad ng outbreak ng dengue? May tulong po bang ibinibigay ang national government do sa lokalidad na yon o wala? Meron po, Ms. Weng, no? Ang deklarasyon kasi ng isang outbreak ng local government, ganito yan. Siyempre may deklarasyon. Yung deklarasyon na yon ay manggagaling una sa lahat sa analysis, yung datos. Pinapakita ng DOH through its various regional offices, yung aming mga kasamahan doon sa field, pinapakita nila doon sa mga mayor, sa mga governor, okay, information. Number 2, yung mga commodities, kung dengue ito, ang ating mga suero, yung mga liquids, diba, mga intravenous fluids sa ating mga DOH hospitals na malalapit doon sa mga LGU na yon, naka-alert yon, parang coordinated yan And then, ikatlo, yung ating preventive measures. So kasama sa information, minsan tumutulong kami, sumasama kami dun sa mga fogging saka misting operations na kailangan i-emphasize ko, by the way, kailangan sabay sa paglinis. Kasi kahit mapatay ho natin yung lumilipad na lamok, huwag natin kalimutan, merong kitikitiyan na component din na nakalubog sa tubig na hindi nararating nung fogging. So yun yung mga halimbawa ng paraan ng pagtulong po namin. Effective pa rin ba yung fogging? Parang sinasabi, nung mga nakalipas sa panahon, hindi daw nakakamatay ng lamok. Yan, nakakamatay pa rin ba yan, Asek? Joel, nakakamatay yan ng lamok, pero ito ang aming paglilinaw, no? Ginagawa po ang fogging at spraying, misting, iba-ibang terms, pero pare-pareho ibig sabihin. Fogging na lang. Ginagawa yung fogging kapag mataas ang bilang ng kaso, ang outbreak. Bakit? Kasi ang pinaka-scientific basis niyan, maraming lamok na lumilipad. So, kailangan bawasan yung burden, yung dami ng lamok na lumilipad. Pero at the same time, yung ating mga lamok na lumalaki pa lang, yung mga kitikite, kaya nga kailangan sa dapat itapon rin yung tubig na naiipon para talagang bumawas yung populasyon ng lamok. Okay. Yung MPAX natin,
Kasi may mga lumalabas ngayong mga meme. No? Baka daw bumalik yung pandemic, tapos dumami yung mga negosyante dahil mga nawalan ng trabaho, naging negosyante, di ba? Baka daw bumalik yung ganong klase ng situation kagaya nung nangyari nung COVID-19. Ito, hindi natin kailangan mag-mask. Tama ba, Asek? Kasi hindi naman siya virus eh. Hindi siya airborne, no? Hindi siya virus airborne. siya. It's a Okay. virus. Virus siya, Pero virus. hindi airborne. Pero hindi siya airborne. Virus siya. Magandang tanong yan, no? Paliwanag natin, no? Importante na malaman na magkaiba ang paraan ng paghawa ng COVID-19 sa Mpox. Yung COVID-19, kahit nasa loob kayo ng booth, wala akong video monitor ngayon pero I'm imagining magkalapit kayo ni Weng, no? Kahit sabihin natin na tas yung aircon humangin ng konti, baka yung isa sa inyo baka mahawa, ganyan. Pero sa Mpox, kailangan ng close, intimate contact. Balat sa balat, magkadikit. Magkikiskisan talaga. Dapat ganon. Yes. And dapat daw yung okay. prolonged intimate contact. Actually, oo nga, Weng, yan na nga yung susunod na inaaral ko kung paano ko sasagutin kasi nararamdaman ko na eh. Ang next question ng ating mga kasamahan sa media, gaano katagal ang pagdikit ng balat bago masabing tumawid? Ay, hindi ko pa alam yung sagot, inaaral pa ho namin ang aming research, pero meron akong preliminary nakita na risk assessment. Broad strokes lang, no? Ang pinaka-high risk, pag nakita mo nagtutubig, meron kang nakitang butlig at alam mong kumpirmadong may Mpox yung tao, pag talagang hinawakan mo yun ng wala kang guantes, wala kang PPE, at talagang high risk magkakaroon ka. Pag sinabing low risk naman, pag totally walang contact, kahit pareho kayong nasa booth, yung isa hindi mo alam pero meron pala siyang butlig, no? Hindi ko sabihin kung sino kunyari. Pero kunyari yung isa, tapos hindi naman talaga kayo naghawak, hindi kayo nagdikit, low risk yun. Hindi ka talaga magkakaroon. Yan ang importante. So, sa estado po ngayon, isa pa lang ang confirmed case natin ng Mpox, di ba, Asek? Sa ganitong estado, ano yung health protocols na dapat sundin po ng publiko? Bilang pag-iingat. Linawin ko, Ms. Weng, no? Isa yung active case. Yes. Meron na tayong 10 confirmed. Yung siyam nung nakaraan. July 2022 up to December 2023, naka-register tayo ng siyam at lahat sila ay magaling na. So we have 10 confirmed cases but only 1 new active case. Okay. Yung pong ating naka-isolate siya ngayon pero sa latest information namin, he's doing very well. Nagpapagaling. So, ano bang magiging protocols? Actually, the same protocols ng contact tracing na nakita natin, nag-announce si Mayor Joy, no, yung detalye sa kanya, nag-contact tracing sila. Tapos, yung mga, tawag dito, pag-iwas ng hawa. Kaya yung ginagawa natin, information campaign, patuloy. By the way, ang isa sa pang-focus namin ngayon is, kasi nga balat sa balat ang usapin, Yes po. yung mga establishments like mga parlors, mga barbershops, pwede hong tumuloy ang ating aktibidades pero we will come out with guidelines but this early I can say and it's a very good advice na walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask. Bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niyan eh. Hindi sila naglalabing-labing ng mga customer. Pero syempre, pag gusto mo yung patilya mo, maayos yung tabas. O kay Joel, lalapit yung barbero dun sa patilya, di ba? So medyo malapit yun. That's close, intimate contact. So mas maganda kung maaaring si Joel, halimbawa lang na, si Joel ay hindi nakamask kasi mapuputol yung mask nung gunting nung barbero. Pero yung barbero, nakamask siya. So, Pero, Asek, these activities... sa salon yan, paano yung sa spa? Hindi ka naman pwedeng magguantes habang nagmamassage ka. Actually, pwede. Inaaral, yung mga pinag-uusapan namin. Pero ito kasi, Weng, yung mga kailangan detalye. Yes. Kasi ang mga guantes, this is a very interesting technical discussion. Yung guantes kasi latex yan. Yes. Kung ang gagamitin ay yung langis sa katawan. Oil or powder. Oil. Oo. Seryoso, Joel. Kasi ang latex. Pagka oil, pwedeng hindi pwede. Napupunit yan eh. Oo, So baka, yun yung mga pinag-aaralan namin. Kasi remember, the DOH, ang primary motivation namin is protection of health. Yes. So parang sasabihin namin, papayag kaming tumuloy yung aktibidades basta masisigurado natin na okay, ganyan. Baka, hindi ko pa sabing final kasi under discussion pa. Baka ipag-guantes po ang ating mga masahista tapos siguro hindi na pwede munang gamitin yung oil, baka powder muna. Tapos nakamask kailangan yung masahista. Diba? Opo. So yun yung mga
ganyang protocol kasi our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main Okay. consideration. Pero kailan nyo po may lalabas yung ganong klase ng guidelines, ASEC? Meron kaming meeting ngayon na online with stakeholders. Hindi ko pa nakita yung agenda. I'm personally joining that meeting. It's a closed door meeting para freewheeling and discussion, no. Parang we're hoping to finish if not this week by next week, no. Kasi medyo sabi nga namin kung pwede nga today pero we're being realistic. Sabi nga namin dun sa kabilang interview the other day, ayaw namin nagmamadali tapos sa paglabas, alam mo yung half-baked yung guidelines Opo. saka walang input yung ating mga maaapektuhan. Gusto Opo. natin everyone on board kasi ang enforcement will depend on acceptance of the guideline. Paano po halimbawa kami mga ordinary mamamayan, okay na yung salon at saka yung spa kami on a day-to-day basis, kailangan ba naming magguantes? Yung face mask hindi kasi hindi naman airborne ang MPAX. Pero yung close baka contact, ano mo no? yung skin to skin, Yung daliri pwede mo, maisubo mo, kaya maipasok Correct. mo sa sa ilong, no? Sa butas ng ilong. O kaya, kailangan ba natin mag-observe po ulit ng social distancing just to be sure? Okay. Practical advice for the general public, tumatalab po ang sabon at tubig, ang paghugas ng kamay. It's alam po namin na parang, ano ba naman itong DOH? Kasi hindi, yun ho talaga. Simple siya gawin pero very effective. Kasi para marinig natin kababayan, yung pong ating sabon, ini-emulsify niya yung viral particles. Papaligiran ng lipids ng sabon, yung lipid envelope. I'm explaining it in a very technical way para Opo. naiintindihan ng ating kamag-anak na kahit simpleng gawain yan na paghugas ng kamay, merong siyensya yan at namamatay yung virus ng Mpox. Ikalawa, yung ating alcohol-based parang hand sanitizers, tumatalab rin po yan. So pag tayo ay lumalabas, yung ginagawa natin dati na may maliit tayong bote na nakabulsa or Yes. nakaklip sa ating that will work a lot. So, ako personally, kumakamay pa rin ako ng tao. Pag nag-meet tayo, Miss Weng, very soon kakamayan kita. Pero wag ho kayo magtatampo kung pagkatapos natin magkamay, makikita mo nag-alcohol ako bigla. O, kasi hindi minsan, nandidiri ako sa inyo. May pero na-offense sa nag-iingat. ganun di ba? Na parang nag-iingat, nandidiri ba siya sa akin. Ah. Pero ito kasi yung concern, katulad nito Joel, sa MPAX, lalo na kung siksikan sa jeep, bus, MRT, LRT, realidad po ito ng day-to-day living ng ating mga kapuso. So paano po yun nila po protekta ng sarili? Basta pag uwi hugas alang agad, pwede na yon. Sa ating mga kapuso na namamasahe at ako minsan sumasakay ako sa LRT at hindi pala kasi anyway tayuman kami DOH So pag sumakay ka sa LRT siguraduhin mo naka long sleeves ka, Oh. 'di ba? Wag mo nang yung sa mga ating kababaihan, wag mo na yung mga naka spag strap ba yun yung braso kasi yun dikit-dikit kayo. Pero kung dikit-dikit kayo tas naka long sleeves naman or sabi ko nga dun sa isa, bigyan ng jacket ang mga nagko-commute. Wag naman yung makapal pero kasi the idea here is takpan natin yung ating balat para kahit tayo ay nagdikit-dikit na hindi sinasadya, hindi pa rin magdidikit yung mga balat natin. Yun, ang magandang Okay. topic Pero dyan. makikita mo ba kung ang isang tao merong Mpox? Makikita mo siya Yes, pag sa mata, may mga bulu-bulutong ito pwede mo bang ipagpalagay, Mpox yan? Oo. Magandang tanong yan, Joel, kasi ito rin yung pagkakaiba sa COVID kung bakit sa tingin namin hindi tayo papunta sa isang sitwasyon na parang COVID kasi madaling makita kung may sintomas ang Mpox. At yun yung mga butlig, okay? Yung ating mga butlig. Now, this is important. Sa lahat po ng mga kababayan natin, minsan, syempre, di man natin kikita yung likod natin unless nagmi-mirror tayo. Para po, lalo na dun sa mga close contact, pag kayo po ay nag-check ng katawan, ask someone to also inspect yung mga bahagi ng katawan na hindi nakikita. Pero yung tanong ni Joel, paano kung naglalakad ako sa labas, tapos may nakita akong tao? Well, kung may makita ho tayong butlig, yun na yun. At by the way, hindi lang Mpox ang pwedeng sanhi ng butlig. Pwedeng meron kang tawag dito, bulutong tubig. O pwede kang may iba pang mga allergy, ganyan. As a general rule, pag may nakita tayong taong may butlig, wag na natin siya pandirihan pero wag naman ho natin hawakan yung mga butlig. Yun. So yun po ang pinakamagandang advice. Kailan po tayo bibili ng bakuna? Kasi ang balita namin wala pa raw bakuna ng Mpox dito sa Pilipinas. At kailangan bang bumili ng bakuna, ASEC? Magandang tanong rin yan kasi alam mo, very interesting tong Mpox Meron siyang kamag-anak si smallpox. Ang ating mga kababayan na pinanganak mga sabihin na nating 1970s patanda, so 60s pa atras, sabihin kasama yung mga seniors, malamang sa malamang ay nabakunahan po kayo ng smallpox. Kasi nung unang panahon, there was a worldwide campaign by WHO to eradicate smallpox, which succeeded. So, ang
ang findings ng siyensya is meron tinatawag na cross-protection yung ating vaccine against smallpox laban sa Mpox. Paano naman tayong mga bagets tulad ni Miss Weng siya ni Sir Joel? Saba ko na kayo. Paano naman tayong mga kungyari hindi tayo nabakunahan ng smallpox vaccine? Right now, ginagamit po sa ibang bansa yung smallpox vaccine to respond. Pero dahil sa ang crisis ay nasa Africa, I think thousands of cases na yun nandoon, doon nila inuuna yung buhos ng mga bakuna. Pero we are very much interested at nag-signify na rin tayo ng intent sa WHO na pag nag-shift na yung global strategy at nag-start na mag-distribute ng bakuna, nakataas na yung kamay ng Pilipinas na, naka-ready ho kami, ano bang kailangan namin gawin? Meron kaming cold chain kasi kung hindi ko alam kung ano yung characteristics ng bakuna pero kung sabihin nila kailangan ng malamig na refrigerator, meron kami niyan, natuto kami ng COVID-19 Yes. Kailangan nyo ng supply chain, meron kami niyan, natuto kami ng COVID-19 Natuto tayo ng pandemya ng COVID-19. So, we are in a far better situation to respond now. And yung ating clade nga so far na nakita is the milder version. So Yun. kakayanin natin to. So Alam mo, halimbawa, nung kung sige, ngayon, kung hindi mo sigurado na nakapagpabakuna ka versus smallpox before, pwede bang magpabakuna ngayon, ASEC? Dapat magkonsulta ka sa doktor. Gusto ko pong magpabakuna nung bakuna sa smallpox. Pwede ko bang gamitin para protection ko sa Mpox? Pwede po yan, Miss Weng, pero wala pa siyang available na vaccines ngayon. Kasi nga, ang ginagawa internationally yung mga supplies ay pinupunta muna, dinadivert muna sa Africa. Alright. But pag nagkaroon na tayo ng supplies, we will advise you. Yun. Okay, kung ang kamag-anak ni Mpox ay smallpox, nangangahulugan ba na yung M ay medium? At magkakaroon ng LPAC. Baka mag-mutate Baka mag-mutate Lpox. Bakit ba Mpox ang tawag dyan? Ano ba yung M? Monkey, parang ganon. Yes, okay. At gusto ko itong kwentuhan na ito na mabilis. Okay. Yung Mpox, ang dating pangalan niyan, Joel, yung monkeypox nga talaga yung pangalan niyan before. Kasi nung 1958 sa Denmark, nakita nila yan sa unggoy. Sabi nga, kaninang umaga kasama ko si Igan sa unang hirit. Sabi nga ni Igan, di ba ang mga unggoy makikinis ang balat? Sabi ko, kaya nga nung nakita, sabi, uy, may mali, monkeypox. Pero nakita yan sa unggoy noong 1958. Tapos, una siyang nakita sa tao, 1970. Alright? So matagal na siya. Napansin ngayon ng WHO, nasi-stigmatize naman both yung unggoy and yung mga taong may Mpox. Kasi parang kawawa naman yung unggoy, nananahimik, di ba? Sinisi siya para sa sakit. Number one. Number two, ang mga tao, baka mamaya sabihin, uy, may monkeypox ka, monkey, di ba? So hindi maganda pakinggan. So ang naging best practice na ngayon is pag may bagong sakit, hindi na pinapangalan dun sa lugar or dun sa hayop. Binibigyan siya ng letters, kaya naging Mpox na May siya. stigma kasi. Kamag-anak po siya ng chickenpox. Hindi po. Si Ayun. chickenpox, varicella zoster, iba siyang family of viruses. Itong si Mpox, ang mga kamag-anak niya, si smallpox, si cowpox, meron pang iba na hindi ko na maalala, pero hindi sila magkamag-anak, magkaiba sila. Alright. Yun. Yung chickenpox na karoon na tayo nun. Tsaka Oo. meron tayong bakuna niyan. Yes, oo. Chickenpox. Alright. Alright. Yes. Thank you, Asek. Mag-ingat ka. Maraming salamat. You're welcome. Good morning, Weng and Joel. Good morning, po, sir. Asek Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health. Ako, nagkaroon